sa ating buhay. Amen? So, tayo po ay tumayo and let us welcome again the presence of our messenger for today, our Pastora Sonia. Good afternoon po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Tunay nga po Diyos, dakila ka at makapangyarihang Diyos na patuloy na kumikilos sa buhay po namin maging sa aming kalagitnaan. Salamat po sa pagkakataon na ito na kung saan kami po ay patuloy na nakakapakinig ng iyong banal na salita. Na tunay nga po na ang salita mo Diyos ang siyang nagbibigay buhay, kalakasan, pag-asa sa bawat isa sa amin. Kaya patuloy Panginoon na mangusap ka sa aming mga buhay. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat sa presensya po ng Panginoon. So if you have your Bible, please open with me in the book of Psalm chapter 91 verses 1 and 2. So yan po yung text po natin sa hapon na ito, which is ang sabi po niya, He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. So praise God. Dahil tunay nga po na ang sino man na palaging nasa presensya ng Panginoon, alam po natin na may ginagawa ang Panginoon. At alam po natin na patuloy na pinagpapala ng Panginoon ang buhay ng bawat isa sa atin. So this afternoon, our topic is about enjoying the blessings of God. Enjoying the blessings of God. Ang sarap po pag alam natin na in spite na anuman po yung pinagdadaanan natin, nararamdaman natin, nararanasan po natin yung pagpapala ng Panginoon. At alam natin na hindi po tayo pinababayaan ni Lord na nandyan yung kanyang pagkalinga sa bawat isa sa atin. Nararamdaman natin yung kanyang kagalakan. Na i-enjoy natin yung buhay natin in spite of everything. Katulad po ng pagtira po natin dito sa Hong Kong. Po ba? Malayo man tayo sa ating mga mahal sa buhay, pero nandun yung kagalakan dahil alam natin na sa kabila ng lahat, isinasama natin ang Diyos sa buhay natin. At ang paninilbihan sa Kanya ay tunay nga po na mararanasan natin, mai-experience natin ang pagpapala na galing sa Panginoon. So, praise God. So, sabi natin kanina, enjoying the blessings of God. So, how God bless us. Okay? Or, how God protect us, yata yung nailagay ko dyan. Okay? So, titingnan po natin sa kanyang banal na salita kung paano po natin mai-enjoy the blessings of God. Okay? How can we enjoy the blessing of God? Number one is that, being the child of God, no, does not have to fear others. Wala po tayong dapat katakutan. Okay. Di ba kung wala kang kinatatakutan, na-i-enjoy mo ang mabuhay? No? Yung hindi ka takot. Pero kung takot ka, kahit nasa anino mo takot ka, alam mong may multo, yun pala anino mo, minumulto ka ng sarili mo, anong mangyayari? So, mahirap yon. So sabi natin, the child of God does not have to fear others. Wala po tayong dapat katakutan. And 1 Peter chapter 3, verses 13 to 14. Magbabasa po tayo ng mga encouragement word from God. Ang sabi niya dyan sa 1 Peter 3, verses 13 to 14. Who is going to harm you if you are eager to do good? Oo nga naman. No? Kaya nga sa lahat ng sitwasyon, ay mas magandang pipiliin po natin yung gumawa ng mabuti. Dahil alam natin na kung tayo ay gumagawa ng mabuti, of course, ibig sabihin nun, nagtatanim tayo ng mabuti. At aani din po tayo ng kabutihan. We are in a safe zone, ika nga, pag mabuti yung ating pinipili. Kaya in spite of everything, kahit na sinasabi nilang pasama ng pasama ang mundong ito, pero sa atin pong mananampalataya, nandun po sana na panatilihin natin ang kabutihan. Because we know that our God is a good God. And one of the image of God, He's good. At
dahil bawat isa sa atin, naibalik na yung image ng Panginoon. Because we have already the Spirit of God. So, ibig sabihin, meron ng kabutihan sa buhay natin. So, panatilihin po natin ang kabutihan yan. So, sabi, who is going to harm you if you are eager to do good? Verse 14. But even if you should suffer for what is right, you are blessed. Do not fear what they fear. Do not be frightened. Okay. So, kahit na ano man yung sitwasyon, no, if you are suffering for doing good, no, sabi diyan sa binabasa natin, you are blessed. Pinagpapala pa rin. Kasi nga, you are suffering. Eh, wala ka namang kasalanan, but you are suffering. So, sabi po diyan, you are blessed. So, wag po tayong matakot because we know and we know na may gagawin ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya, do not frighten, sabi po diyan. Walang dapat katakutan at walang dapat ipangamba ang isang mananampalataya, ang isang anak ng Diyos. So, ito po yung atin pong iisipin at huwag kalilimutan. Ano man ang pinagdadaanan natin because it's one of us, may mga nangyayari sa buhay natin na minsan hindi natin ini-expect na mangyayari yun, isn't it? Bigla na lamang nandyan na siya, paggising mo, nandyan ka na sa sitwasyon na yan. Nandyan ka na pala. Kaya nga po, whatever situations that we are in, pag tayo po ay anak ng Panginoon, wala tayong dapat katakutan, wala po tayong dapat ipangamba. Dahil alam at alam natin na kakampi natin ang Diyos. Dahil kung kakampi po natin ang Diyos, wala pong makakatalo sa atin. At napakarami pong mga patutuo or salita ng Panginoon na nakakapagbigay encouragement sa bawat isa sa atin, na nagsasabi na tunay at totoo ang Diyos na tinanggap natin sa buhay. Kaya wala pong dapat ipangamba ang bawat isa sa atin. Ano mang sitwasyon, ano man ang pinagdadaanan natin, ano man ang mangyayari sa buhay natin, no, alam natin that everything hangs on God. Lahat ng bagay ay kontrolado ng Panginoon, maging ang buhay ng bawat isa sa atin. So wala po tayong dapat ipangamba. Isaiah 41 verse 10. Sabi niya ulit dyan sa Isaiah 41 verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. Strengthen you, palalakasin tayo ng Panginoon. In times na tayo nanghihina, andyan ang Panginoon na nagpapalakas po sa atin at handang tumulong. Sabi niya, I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ang ganda po ng pangako ng Panginoon, na ang pangakong ito ay para sa iyo, para sa akin. Kaya ang nais ng Panginoon, ipagkatiwala po natin sa Kanya ang buhay natin. Because we know na kung ipagkakatiwala po natin ang buhay natin sa Panginoon, meron siyang gagawin. At alam natin na walang imposible sa Kanya. Ipo ba? Sabi nga sa Kanyang salita, imposible sa tao, pero sa Diyos walang imposible. Nasabi nga doon na kung yung camel nga pwedeng pumasok sa butas ng karayo, eh pag napakinggan natin yon, talagang imposible. Ang laki-laki po nung camel na yan, ang liit-liit nung karayo. Pero sabi doon, walang imposible sa Panginoon. Inaawit nga natin, walang imposible sa Kanya. Tunay, wala pong imposible sa Panginoon. Kasi sabi rin niya sa Kanyang salita, His thoughts are higher than our thoughts, and His ways are higher than our ways. So, talagang wala pong maikukumpare pag ang Diyos ang pinag-uusapan. Dahil lahat-lahat po ay hawak ng Panginoon. Okay, number 2. Okay, number 2 na mai-enjoy po natin the blessings of God, because sabi diyan sa number 2 natin, okay, even if a child of God has to suffer, he is blessed. Ayan, idinugtong. Diba? Yung ating supporting verse kanina sa 1 Peter chapter 3 verse 14. Even if a child of God has to suffer, he is blessed. Ano po ba yung mga sufferings na nangyayari sa buhay natin? O, katulad ng mga testing, mga trials natin, mga pagkakaroon ng mga sakit sa buhay, mga relationship na minsan hindi mo inaasahan, na kung sino yung mahal na mahal mo, yun pa yung nananakit sa'yo. Yan.
Kaya there are a lot of suffering na nai-encounter ng bawat isa sa atin, no? At kung yung testing, trials na nangyayari sa buhay po natin, ay alam natin na kung tutuusin, ay hindi bagay sa atin. Pero nandyan na eh. At kung atin pong titingnan, wala pong ipinahintulot ang Panginoon na everything He allowed. No? Hindi man po natin maunawaan ngayon, pero bukas makalawa, maiintindihan natin. At bukas makalawa, magpapasalamat pa tayo. Pwede nating sabihin, Lord, salamat. Na-experience ko yun, na-encounter ko yun, Panginoon, dahil may purpose ka pala. Okay? So, ganyan po ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Sabi sa Matthew chapter 5, verses 10 to 12. Okay. Blessed are those who are persecuted because of righteousness. O, especially, pag tayo po ay nagkakaroon ng suffering, na-persecute because of our faith, no? Nang dahil sa ating pananampalataya, sabi yan, for theirs is the kingdom of heaven. Kaya kahit na anuman po ang sabihin ng tao, ng ating kapaligiran with regards to our faith, wala po sanang bibitaw sa kanyang pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Maging encouragement po sana natin. Di ba, especially nung baguhan tayo, nakita lang na naghawak ka ng Bible, sasabihin sa'yo, oy, andyan na ang mga pastora. Praise the Lord. Nung baguhan po kami, sabi doon sa pwesto, kasi di ba dito mahihilig sa pwesto, lugar-lugar. Kung nasaan yung pwesto ninyo, andun yung mga kababayan, umpuk-umpukan. So, nung baguhan kami, so may umpuk-umpukan. Pero nung kami mananampalataya, nakita nila na bago yung mga dating nakapantalon, ay nakapalda na kaming darating. Ay, pagbungad namin. Okay din naman kasi ang ganda ng tawag sa amin. Sabi sa, uy, andyan na ang mga angel. Yan. Andyan na ang mga pastora. Ay, praise the Lord. Dahil tunay nga, kasi yung kababayan ko noon, even right now, patuloy na ginagamit ng Panginoon. No? Because right now, he is our teacher doon sa Pilipinas. Ginagamit siya in the teaching ministry. Kasi kasama ko yun noon sa education ministry kami. So praise the Lord. No? Na minsan, ganun ang tawag, pero tingnan po ninyo. No? In the future pala, ay mangyayari doon. Praise God. Kaya kung ano yung itinatawag sa inyo, pag sinasabing, oy, pastora, ay, praise the Lord. Huwag yung, na magagalit ka, ay, hindi ako pastora. Pasalamat ka nga, tinawag kang pastora. Di po ba? O, kaya, sabi dyan, blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Pag nalaman na born again tayo, ay talagang titingnan nila, o tingnan ko nga kung totoong born again niya, ano kayang nabago sa kanya. Kaya nga kinakailangan po talaga na maging ilaw at asin tayo sa mundong ito. Okay. Verse 11, sabi niya ulit, blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. No. Di ba ang tawag sa ating mga born again? Hindi nila naiintindihan. No? Sasabihin na, burn again. Okay? Yun pala, pag hindi sila nabago, sila ang maboburn again pagdating ng takdang panahon. Kasi hindi nila naiintindihan yung being born again. And then sabi diyan sa verse 12, rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. Praise the Lord, kasi kung tutusin mga kapatid, hindi natin naranasan yung mga persecution na nangyari sa mga believers noon. Grabe yung mga nangyari sa kanila, yung mga believers in China, di ba? Kaya nga po, yung talagang tunay na church in China, they are still in underground. Eh tayo minsan ngayon, yung pong ating mga testing, may marinig ka lang negative. Ayan, no. Doon, medyo naaapektuhan na yung ating faith.
Pero sana po, hindi ganun mga kapatid. Kundi, nandun po na itayo po natin yung ating faith, yung ating pananalig at pananampalataya sa Panginoon. No? Naumpisahan na po natin. Huwag nating sayangin ang ating naumpisahan. No? Remember, sabi doon sa salita ng Panginoon, the first will be the last, and the last will be the first. So, ibig sabihin, no, pag inumpisahan na natin, tuloy-tuloy na. Huwag po sana tayong magaya doon na sa umpisa talagang very active sa kanilang faith and at the end nawawala. Kundi ipagpatuloy po natin ang ating pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Dahil sabi niya, even if a child of God has to suffer, he is blessed. Pinagpala pa rin. Bakit? Kasi meron at merong pagpapala. Remember, at the end of any suffering or persecution na nangyayari sa buhay natin, merong blessing. May pagpapala yan. May naghihintay yan. Okay, number 3. Number 3 is that Jesus gives assurance of the Father's watchful protection. Ay, there is assurance. Sabi dyan, of the Father's watchful protection. Okay. In Matthew chapter 10, verses 27 to 31. Okay, sabi niya, what I tell you in the dark is speak in the daylight. What is whispered in your ear, proclaim from the roofs. Verse 28. Do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Sino po ba yung pwedeng pumatay ng kaluluwa? No. Sabi dyan, do not be afraid of those who kill the body. Si Satan, pwede po niyang patayin ang katawan natin ito. Pero ang kaluluwa, hindi niya pwedeng patayin. Pag tayo po ay pagmamayari ng Panginoon, He cannot kill our soul. Because our soul belongs to God. No? Pagmamayari po tayo ng Panginoon, kaya sabi dyan, do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. Of course, pag hindi po tayo naniwala, nanampalataya sa Panginoon, ay impyerno ang bagsak. Pero kung tayo po ay mananalig kay Kristo, alam po natin na hindi po impyerno ang bagsak natin. And we know that hell, it is for Satan together with those evil spirit. Pero ang gusto po nila ay manghikayat. Kaya nag-i-evangelize din sila. Buti na lamang po at ang bawat sa atin, no, mas pipiliin nating magpa-evangelize sa Panginoon. No? Kasi kung hindi po tayo nagpa-evangelize kay Lord, wala tayo ngayon sa kanyang presensya. Pero nandun yun ang pinili natin. Mas gusto nating magpa-evangelize sa Panginoon. Dahil alam natin na darating ang panahon, makakapiling po natin ang Diyos na lumikha sa atin. At ang impyerno po hindi bagay sa atin. Sabihin mo dyan sa katabi mo, ay hindi ka bagay sa impyerno, sabihin mo dyan. No? Para maalala niya. No? Hindi bagay ang impyerno para sa iyong kapatid. No? Sana i-declare natin ang impyerno ay hindi para sa akin, kundi ang bagay kong puntahan ay ang langit. Amen. Amen. Kasi ang impyerno para kay Satan together with those evil spirit. No? We have final destination. And remember, we are a stranger in this earth. Kaya, yun pong ating pagiging citizenship in heaven is still process. Kaya dapat magpatuloy tayo. Kasi magiging legal lamang na citizenship in heaven tayo pag natapos na tayo sa mundong ito at talagang naglingkod tayo sa Panginoon. Doon na mag-i-ending yung processing. But right now, still process po, ongoing pa lang yung processing natin to become citizenship in heaven. Kasi wala pa tayo doon sa langit, hindi pa tayo nakarating. No? Katulad dito sa Hong Kong. Diba? Kinakailangang except pag DH ang visa, pag hindi DH ang visa, you need to wait for 7 years. And then within 7 years, yan, umpisa nang mag-process para maging citizen ka dito sa Hong Kong. So that you will receive citizenship here in Hong Kong. So, ganun po yan. Ganun din po sa langit.
At alam natin that whatever things happen naturally, always have parallelism in spiritual things. Even sa kanyang salita, whatever you will bind in heaven will be bound on earth. Kaya parallel lamang po. Parallel na ginawa ng Panginoon. Okay. And verse 29, are not two sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground apart from the will of your Father. Okay, verse 30. And even the very hairs of your head are all numbered. Tingnan mo ngayong katabi mo, gusto mo bang bilangin yung kanyang buhok? Siguro kahit na manipis yung buhok mo, ayokong bilangin. No? Kasi, tingnan, ang hirap, isa-isa. No? Pero tingnan po ninyo, and even the very hairs of your head are all numbered. Alam ng Panginoon. And then verse 31, sabi po niya dyan, so don't be afraid, you are worth more than many sparrows. Imagine that. Yes. Kaya napakahalaga po ng bawat isa sa atin. Remember, we are unique creation of God. Unique. Kaya kahit nasaang lupalop ka pumunta kapatid, at maghanap ka ng kamukha mo yung talagang exactly alike you, wala kang mahahanap. Kasi bawat isa po sa atin ay unique. Sabi nila, uy, kamukha mo si ganito. Identical twin nga, meron at meron pa rin pagkakaiba. Meron at meron pa rin yan. No? So, hindi po tayo makakahanap sa mundong ito ng katulad natin. Kasi unique, merong uniqueness ang bawat isa sa atin. Kaya hindi lang po natin nilalang yung sarili natin. Kasi all of us, we are unique na ginawa ng Panginoon. Kaya wala pong dapat kainggitan ang bawat isa. Kaya kung nakikita natin na mas matangkad siya, mas maputi, no, mas maganda, ay walang dapat kainggitan kasi unique ka. Amen? No. May purpose, may plano si Lord sa lahat ng bagay. So tingnan po ninyo sa mundong ito kung inyong titingnan. Di ba yung mga qualified na maging Miss Universe talagang may height, may beauty, may brain. Kaya kung maliit ka, huwag ka nang mangarap na maging Miss Universe. Isn't it? Oh. Ganon din yung maging basketball player, maging superstar. Kahit na gustong-gusto mong maging player ng basketball, magaling kang mag-shoot, magaling kang mag-trim ball, pero kung kulang ka sa height, 4'11 ka lang, kahit na anong gawin mo, hindi ka papasa. Isn't it? Kasi sa mundong ito, meron at meron ng qualification. Yun ang mahirap sa mundong ito, may qualification. But on the other hand, kung hindi naman siguro nagkaroon ng qualification, baka ang tao, pag gusto na nilang maging basketball player, lahat na. Paano naman yung iba? Kaya talagang nagbigay ng katalinuhan ang Panginoon sa mga tao. Diba? Iba't iba. Kaya tama, ang galing-galing ng Panginoon. Kaya kung atin pong titingnan, perfect po siya sa lahat ng bagay. Alam niya kung ano po ang nakakabuti sa bawat isa. Maging ang buhay natin, hawak ng Panginoon ang buhay natin. So don't be afraid, sabi diyan. You are worth more than many sparrows. Kaya dito makikita po natin na talagang yung assurance po ng protection ng Panginoon ay binibigay sa bawat isa. Okay, number 4. Number 4 is that the child of God will be guarded against the evil one. Okay. Yan. The child of God will be guarded against the evil one. Ginagwardyahan po tayo. Kaya mai-enjoy po natin yung pagpapala. This is pagpapala, blessing na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Na kahit na nandyan yung kaaway, ay alam at alam natin na gwardyado ang bawat isa. Remember, hindi po hinahayaan ni Lord na mangyari po sa buhay natin ang isang bagay pag hindi po niya binigyan ng permission. Remember the life of Job,
No? Hindi basta-basta, no, na ang gagawin ng demonyo ay sisirain niya ang buhay natin, kundi kinakailangan pang with the permission of God. Kaya yung sitwasyon na nangyayari sa atin, whatever it is, pinahintulutan ng Panginoon. No? Pinahintulutan ng Panginoon lahat ng bagay. Ang nangyari sa buhay natin, mga experiences natin, mga testing, mga trials, no? Meron pong, no, permission ang Panginoon. May reason kung bakit. Kaya nga sa lahat ng bagay, may reason kung bakit nangyari yan. May purpose kung bakit na-encounter. So the child of God will be guarded against the evil one. 2 Thessalonians 3:3. Sabi po dyan sa 2 Thessalonians 3:3, but the Lord is faithful, and He will strengthen and protect you from the evil ones. Yan, huwag nating kalilimutan. Tapat ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Even sometimes we become faithful or faithless, unfaithful I mean. We become unfaithful to Him. Pero ang Diyos po ay nananatiling tapat. Because He is a faithful God. No? Hindi po siya nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, tapat ang Diyos. And then sabi diyan, the Lord is faithful and He will strengthen you and protect you. Pro-protectionan po niya ang bawat isa sa atin from the evil one. Okay. Kaya we know na kung tayo po ay magtitiwala at patuloy nakakapit sa Kanya, God is able to deliver us ano man yung sitwasyon na darating sa buhay natin. Kaya sige lang mga kapatid, huwag tayong mangamba, kapit lamang po tayo sa Panginoon. Because at the end of the day, we will came out victoriously. Kasi yun ang Kanyang sinabi. No? Tapat ang Diyos na ating pinaglilingkuran at tagumpay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. So nasa atin na rin ang katagumpayanan. Basta kasama natin ang Panginoon. And remember, God will never leave us nor forsake us. Tao lamang po ang nang-iiwan sa Diyos. Pero ang Diyos, hindi Kanya iiwanan. Kaya kapit lamang po tayo sa Kanya. Okay, number 5. Number 5 is that the child of God will always rejoice. Kaya nga po ang evaluation sa mundong ito, Christians are the most happiest people in this world. Kung sa mundo, sabi nila, pag Kristiyano, ay sila yung mga pinakamasayang klase ng tao sa mundong ito. And among the nation, among the nationalities, ay Pilipino din. Sabi nila, ay ang mga Pilipino masasayahin sila. Eh paano naman kasi kahit na ang lakas-lakas ng bagyo, kahit na nasa bubungan, no, nakangiti pa rin ang mga Pilipino, kakaway-kaway pa. No? So, nandun talaga na makikita natin na kahit na anong sitwasyon, no, nakangiti pa rin sila. So, dito po natin makikita na talagang fighting spirit ay adjustable. Kaya siguro sa lahat po ng create ni Lord sa mundong ito, kasi yan ang tanong ko noon eh, bakit kaya ang mga Pilipino pumupunta sa iba't ibang lugar, mostly ang trabaho ay katulong? Bakit ang mga puti, no, bihira sa kanila, hindi mo makitang maging maid? Isn't it? Ang mga European, pero pagdating sa Asia, especially Filipino, Indonesia, tayo yung mga nagiging katulong. Especially ang mga Pilipino. Yun pala, may nakakaibang kaugalian o ugali ang mga Pilipino. No? Yung tinatawag ba na stretchable at adjustable. Ay, Pilipino yan. Kasi ang mga Pilipino nakaka-adjust. Kahit na saan mo dalhin. Ay, nakaka-adjust sila. Stretchable. Pwede silang dalhin kahit na saan. No? Kayang-kaya nila. Kaya minsan sa pagiging pagkakaroon natin ng too much freedom, ika nga, no? Nasusobrahan minsan yung ating katalinuhan. Diba? Minsan nasusobrahan yung ating katalinuhan. But anyway, praise the Lord.
Kasi ang talagang hindi po natin ipagpapalit is that yung ating pagiging Pilipinong-Pilipino. No? Kaya kahit na saan tayo dalhin, wag nating ipagpapalit yung pagiging Pilipino natin. No? Yung kulay natin ay kinaiinggitan ng lahat. Kulay kayo manggi. Yan. Kaya wala po dapat ipangamba. Okay. So the child of God will always rejoice. Psalm chapter 5 verse 11. Okay, sabi diyan. But let all who take refuge in you be glad. Let them ever sing for joy. Spread your protection over them, that those who love your name may rejoice in you. Oh, especially for us na nananalig at nananampalataya sa Panginoon, talagang nandyan yung kagalakan. Because we know that we have joy in our heart. At ang kagalakan na yan ay nagpapatunay na may Kristong nagahari sa buhay natin. Kaya talagang masayahin ang mga Kristiyano, no? Na pwede tayong mamuhay, always rejoice. Kahit na may problema na dumarating sa buhay. Okay, the next one. The child of God enjoy provision. Yung provision po ng Panginoon, nai-enjoy natin. Okay. So the child of God enjoy provision. Letter A po natin, sabi yan, water unto eternal life. Anong ibig sabihin nito? Water unto eternal life. In John 4, verse 10 to 14, sabi yan, Jesus answered her, if you knew the gift of God, and who it is that asked you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water. Ito yung kwento po ng Samaritan woman. Okay? And then sabi po dyan sa verse 11, Sir, the woman said, you have nothing to draw with and the well is deep. Where can you get this living water? Buhay na tubig. Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his flocks and herds? Verse 13, Jesus answered, everyone who drinks this water will be thirsty again. And verse 14, but whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. So, ito po yung ibinibigay ni Lord na water unto eternal life. Na ibig sabihin, pag tinanggap po natin ang Panginoon, hindi tayo mauuhaw, hindi tayo magugutom. No? Kundi nandyan po na mararanasan po natin ang buhay na walang hanggan. Yan po, spiritually, ang ibig sabihin ng Panginoon. Na kung tatanggapin natin siya, hindi tayo mauuhaw. Kaya nga po, He is the one who satisfies the longing of our soul. Hindi ko lang po alam kung naranasan ninyo noong wala pang totaling tamang relasyon sa Panginoon. Although being Filipinos, maka-Diyos na tayo mula umpisa, isang tip. Mula bata, kilala natin si Jesus. Kaya lamang, there is something na you are looking and longing for. Kasi ganun ako noon eh. There is something na hinahanap ko sa buhay ko na hindi ko mahanap. No? Na I am longing for something. At yun po ay nakamtan ko when I received Jesus Christ as my Lord and personal Savior. That truly He is the one who satisfies the longing of our soul. Kaya doon ko nakita na sabi ko, tunay na buhay ang Panginoon. Na kung tatanggapin natin siya, magiging kontento tayo, magiging satisfied tayo. Parang naging kumpleto ang buhay. Kaya napakainam at napakaganda na panatilihin natin na maghari si Jesus sa buhay natin. Kasi He made us complete. Yan ang kanyang pangako. Andun yung contentment sa buhay. Wala ka nang hahanapin, kontento ka na kung ano yung meron ka. Because He is the one who satisfies the longing of our soul. Yun yung hindi nababayaran ng pera. At yun ang kulang sa mga tao sa mundong ito
na walang Kristo sa kanilang buhay. They're still looking for something. Hindi sila nagiging kontento sa buhay nila. Pero kung malalaman sana nila na yung pagkakaroon ng Jesus sa buhay ay talagang maganda po yung effect niya. Tulad ng ginawa ni Jesus sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya nga po, nakita natin kung paano kumilos ang Diyos sa buhay natin. Naramdaman natin, naranasan natin yung kabutihan ng Panginoon. Naunawaan natin, no, na may ginagawa si God sa buhay natin. Kaya nga tayo po'y nagpapatuloy. So ganito po ang nais ng Panginoon. Kaya wag po tayong bibitaw sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Remember, our life here on earth is just only temporary. Temporary lamang po, mga kapatid. Ang Kanyang pangako, eternal life. And that eternal life, ang buhay sa Panginoon, that is a perfect life. So yung buhay natin dito sa mundo, pansamantala lamang. Yung mga testing, mga trials, mga suffering na nai-encounter natin is just only temporary. Darating ang panahon, hindi na po natin mararanasan ang ganitong klaseng buhay. Kundi ang pangako niya, in that place, no more tears. In that place, no more pain. In that place, talagang makikita po natin na talagang perfect ang buhay. Kapiling ang Diyos. Ang gagawin na lamang po natin, magpupuri sa Kanya. Kaya, hindi makakarating sa langit ang hindi marunong magpuri sa Panginoon. Kasi yan yung trabaho na kahit na pag-alis natin sa mundong ito, it will go on, ang pagpupuri sa Diyos. Okay. Another is that the child of God enjoy provision of the bread of life. Okay? The bread of life. John 6 verse 51. Sabi ng ating Panginoon, I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world. Hindi po literal na kinakailangan kainin natin ang flesh ni Jesus. Hindi po yun yung ibig sabihin. Kundi alam natin that He is the bread of life. So sa pagtanggap natin sa Panginoon, sabi diyan, talagang hindi po tayo magkukulang at patuloy po na tayo ay busog. No? Busog po tayo. No? So, napakainam po na panatilihin natin si Jesus sa ating buhay. Because marami siyang provision. It's not only natural provision, but even spiritual provision. Both provisions, ibinibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya tingnan po ninyo yung testimony ng kapatid kanina. Kahit na walang trabaho sa Pilipinas, hindi naman siya nagutom, kumain. At naniniwala din ako. Kasi tingnan po ninyo, hindi naman, meron naman, mostly siguro sa atin, hindi nag-abroad ang mga magulang. Isn't it? Pero nung tayo ay bata, kahit papaano, kumakain tayo, isn't it? O, kumakain tayo. No? Buti nga nung hindi tayo nag-abroad, walang utang. Pero nung nag-abroad, nagkaroon ng utang. Yan ang nagiging mali ngayon. No? Imbis na malayang-malaya sa utang, yun, nabaon sa utang. Kaya we need also to, even in that area, kinakailangan din po natin maging tagumpay. Kasi nga lahat po ng area ng buhay natin, dapat po ay tama sa mata ng Panginoon. Okay. Another, number 7 po natin, enjoying the blessing of God is that enjoying the promises of God. Nai-enjoy po natin ang pangako ng Panginoon at napakarami pong pangako ang Panginoon. So letter A na ating titingnan is that those of the faith have been given great and precious promises. Kaya yung mga may pananalig, may pananampalataya, sabi diyan, nabigyan po tayo ng great and precious promises. Ano po ba yung mga great and precious promises ng Panginoon? 2 Peter 1 verses 1 to 4. Okay, sabi niya ulit dyan. Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ have received a faith as precious as ours.
So alam po natin na si Simon Peter, he's also a man just like us. No? Katulad din natin siya, na tao. Pero sabi po niya dyan, have received a faith na nakatanggap ng pananampalataya, ng pananalig. No? Nakatulad din natin, sabi dyan, as precious as ours. Verse 2, grace and peace be yours, and abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Verse 3, His divine power has given us everything we need for life. Ibinigay niya, His divine power has given us everything we need for life. Ano man po yung kailangan natin sa mundong ito. And godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. And I believe that it's one of us, we are called by God. Tinawag po tayo ng Panginoon. Pag tinawag tayo ng Panginoon, hindi lang basta tinawag tayo, kundi tinawag niya tayo with a purpose. Kaya kung tinawag tayo ni Lord, ibig sabihin hindi kanya pababayaan. Dahil pinili kanya. May purpose, may layunin ng Diyos sa pagkakatawag po sa bawat isa sa atin. And verse 4, sabi po niya dyan, through this, He has given us His very great and precious promises, so that through them, you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. Kaya kahit na anuman po ang sitwasyon sa mundong ito, anuman ang nangyayari sa mundong ito, no? Pag tayo po ay may Diyos sa ating buhay, we can escape, we can overcome. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya wala po sanang mang-iiwan sa Panginoon. Kasi kung iiwanan mo ang Diyos, saan ka pupunta, kapatid? Lalo ka lamang mapapahamak pag iiwanan mo ang Diyos sa iyong buhay. Kaya kung may testing, the more na tayo ay kumapit sa Kanya. Hindi po yung pag-iwan sa Diyos ang solusyon. Kasi tingnan po ninyo, yung mga nang-iwan sa kanilang pananalig at pananampalataya sa Panginoon, saan sila napunta? The more na nasira ang kanilang buhay. Makikita mo na parang kung makikita mo, nasasayangan ka sa kanilang buhay. Lalo na pag may kakilala ka na dati talagang grabe siyang maglingkod. Pero sa isang iglap, no, nasira dahil lamang sa may testing sa buhay. Kaya pag dumating ang testing sa buhay, hindi po paglayo ang solusyon, kundi the more na tayo po ay lumapit at kumapit sa Panginoon. Dahil kung lalayo po tayo sa Kanya, saan tayo pupunta? Dahil alam natin na siya lamang po ang tanging pag-asa, siya lamang ang tanging tutulong sa bawat isa sa atin. Okay. And then, sabi natin kanina, enjoying the promises of God. Those promises are sure. Yun pong ipinangako ng Panginoon, sure yan, kapatid. No? Pag sinabi ng Panginoon, tutuparin niya. Hindi po siya katulad ng tao na pag nangako ang tao, naku, most of the time, napapako. Pero ang Panginoon, pag nangako siya, sure yan na kanyang tutuparin. 2 Peter 3:9. Sabi diyan sa 2 Peter 3:9, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand His slowness. No, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Ito po ang nais ng Panginoon. No, kaya pala noon pa natin napapakinggan. Parating na ang Panginoon, parating na ang Panginoon. Pero ngayon, 2023, hindi pa dumarating ang Panginoon. May purpose din si Lord. No? Baka sinasabi natin, Lord, ang tagal mo namang dumating. Eh, sabi nga niya dyan sa kanyang salita, the Lord is not slow in keeping His promise. As some understand His slowness, He is patient with you. Ay, naghihintay ang Panginoon. At marami pa siyang hinihintay. No? At alam natin po that everything may kanya-kanyang oras. No? May kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras, at pag dumating ang Panginoon, it is a perfect time. Kailan darating ang perfect time na yan? Maaaring bukas, maaaring sa susunod na buwan, o maaaring 10 years from now. So we don't know. Kaya nga, ang sabi niya,
always be ready. Okay. And then, hindi lamang po yan, alam natin na the promises of God include Acts chapter 2 verse 38. Sabi diyan, these promises included remission of past sin. And Acts 2 verse 38 sabi, Peter replied, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. So this is the promise of God. And it's one of us, no, na umpisahan na natin. Because right now, we believe, anuman ang nagawa natin sa Panginoon, anuman yung mga pinaggagawa natin nun sa buhay natin, as long as that we totally repent, no, He is just and faithful to forgive us. Okay? Nandyan na po yung forgiveness. No? Kaya nga hindi na po tayo naging guilty. Alam natin, naniniwala tayo na pinatawad na tayo ng Panginoon. At hindi lamang yan, sabi diyan, and we will receive the gift of the Holy Spirit. At andyan na rin po yung gift of the Holy Spirit, ang banal na Espiritu. Kaya, sure po yung pangako po ng Panginoon, no, na ibinibigay po niya sa atin. Kaya nga hindi lamang po tayo tinawag ni Lord, kundi even right now, binigyan po niya tayo ng ating mga gagamitin, no? Binigyan po niya tayo ng power, binigyan po niya tayo ng authority. So yun yung maganda kay Lord. Kaya sabi niya diyan, at matatanggap ninyo yung gift of the Holy Spirit. So praise God. At there is forgiveness of your sin, kapatawaran sa mga kasalanan. Ang sarap kayang isipin na ano man yung nagawa natin, no, as long as we repent, God is able to forgive us. So malinis na po ang bawat isa sa atin sa harapan ng Panginoon. So yun yung maganda, no? And we need to believe. Kaya nga, being a believer, we should live by faith. Although sometimes ang kaaway si demonyo ay talagang may ibinubulong yan. Sasabi niyo, huwag kang maniwala. Nagbibigay siya ng doubt. So pag nagda-doubt na, hindi yan galing kay Lord, kundi galing yan sa kaaway. Kasi si Lord, sure yung kanyang mga pangako. Pag sinabi na niyang pinatawad ka, so ibig sabihin, maniwala ka. Kasi yan ang kanyang ginawa in the cross of Calvary. Kaya dumanak yung kanyang banal na dugo, the precious blood of Jesus Christ, who cleansed our sins. Kaya praise God. Okay, hindi lamang po yan. 1 John 2 verses 1 and 2. Sabi diyan, my dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have one who speaks to the Father in our defense, Jesus Christ, the righteous one. Praise the Lord. So, makikita po natin dito na andyan ang ating Panginoong Jesus, no? Na siya yung magsasabi, ay, sasabihin ng Panginoon na pinatawad ko na siya, nilinis ko na siya sa pamamagitan ng aking banal na dugo. And then, sabi, access through prayer. Kasi sabi niya, in verse 2, He is the atoning sacrifice for our sins. And not only for ours, but also for the sins of the whole world. So, praise the Lord. Kaya mga kapatid, no, talagang napakapalad po ng taong may Kristong naghahari sa kanyang buhay. Kaya sa mundong ating ginagalawan, hindi po natin pwedeng sabihin, naku, kawawa naman ang buhay ko sa mundong ito. Hindi ka kawawa, kapatid. Kung may Kristo sa buhay mo, meron kang pag-asa at pwede kang mamuhay sa mundong ito na maging masaya at punong-puno ng katagumpayanan. Dahil alam at alam natin na hindi po tayo pababayan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Okay? And Titus 1 verses 1 and 2. Sabi po dyan sa Titus 1 verses 1 and 2. Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, for the faith of God's elect and the knowledge of the truth that leads to godliness. Verse 2, a faith and knowledge resting on the hope of eternal life, which God, who does not lie, promised before the beginning of time. So dito makikita natin na tunay ang mga pangako ng Panginoon. At ang number 1 na pangako ni God ay yung pagkakaroon po natin ng eternal life.
buhay na walang hanggan. No. Ito ang pangako ng Panginoon. Ang sarap isipin na mayroong buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan yan ay hawak-hawak mo na, kapatid. Remember, it's one of us. Hawak-hawak natin ang buhay na walang hanggan na yan. Pero ang ating kaaway ay nais niyang nakawin. Kaya pag-ingatan po natin. Huwag po nating hahayaan na yan ay nakawin niya. Kasi magnanakaw siya. Di ba ang trabaho niya to steal, to kill, and to destroy? Yan ang gusto niyang gawin sa buhay natin. Pero wag po nating hahayaan. No? Wag nating hahayaan. Anyway, God had given us the power. God has given us the authority. So gamitin din po natin, no, ang mga ibinigay ng Panginoon. And of course, pag tayo po ay kumapit sa Panginoon, hindi po niya tayo pababayaan. No? Palaging siya yung kakampi natin. Kaya mga kapatid, no, enjoying the blessing of God. Paano po natin nai-enjoy? Sabi natin, the child of God does not have to fear others. Even if a child of God has to suffer, he is blessed. Jesus gives assurance of the Father's watchful protection. The child of God will be guarded against the evil one. The child of God will always rejoice. Kaya sige lang, no? Kung sa mundo, sabi nga nila, tawanan mo ang iyong problema. How much more sa mga mananampalataya na palaging nakangiti. The child of God enjoy provision, water unto eternal life, and the bread of life. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. He provide us naturally and spiritually ang kanyang provision. Enjoying the promises of God, no? Those of the faith have been given great and precious promises. Those promises are sure. Those promises include remission of past sin, access through prayer, and of course, eternal life. And our conclusion, Psalm 121, verses 7 to 8. Dito po tayo magtatapos sa verse na ito. Sabi diyan, the Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. So kapatid, walang dapat ipangamba. Dahil ang pangako ng Panginoon, babantayan niya ang bawat isa sa atin. No, nakabantay ang Panginoon. The Lord will watch over your coming and going, both now and forever. So kahit nasaan tayo mapadpad, no, tinitingnan tayo ng Panginoon. Kasama natin ang Panginoon. He will never leave us nor forsake us. Kaya yun po yung napakainam po at napakagandang pangako ng Panginoon na sa mundong ito na ating ginagalawan, pag may Kristo sa buhay, alam po natin na anuman ang magiging sitwasyon, tayo po ay magiging tagumpay at the end of the day. Amen. Panginoon, salamat po God sa iyong salita na minsan pa po Panginoon, kami po ay iyong in-encourage, O Lord, sa pamamagitan ng mga salita mo, na tunay nga po, Panginoon, na i-enjoy po namin ang buhay namin sa mundong ito, kahit na anuman po yung aming pinagdadaanan. Dahil alam po namin, O God, na hindi mo po kami pinababayaan, na ikaw, O God, ang siyang tumutugon sa aming mga pangangailangan, nagmimit, Panginoon, sa mga pangangailangan po namin sa buhay namin, at maging sa mga bigatin po, or testing trials na amin nga pong nararanasan. Lord, ikaw ang tumutulong, naggagabay sa amin, nagbibigay ng solusyon kung ano man po yung mga dapat po namin gawin sa aming buhay. Kaya lubusan o Diyos ang aming pasasalamat dahil alam po namin, Panginoon, na ikaw ang palagi naming kasama, that you will never leave us nor forsake us. Maraming salamat o Diyos at ibinabalik ko po sa iyong mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik ko po sa ating Diyos.